Binigyan ng Ombudsman ng 10 araw si Vice President Sara Duterte para sagutin ang reklamong isinampa ng Kamara. Pati sa ilan niyang tauhan sa Office of the Vice President at Department of Education nung siya'y kalihim pa. Kaugnay ito sa paggamit ng confidential funds. May unang balita si Joseph Morong. Pinasasagot ng Ombudsman si Vice President Sara Duterte at ilan itong tauhan sa Department of Education at Office of the Vice President tungkol sa inihaing reklamo ng House of Representatives kaugnay ng umuni maanumalyang paggamit ng confidential funds. Sa order na inisyu ngayon at eksesibong ipinakita sa GMA Integrated News, inatasan ng Ombudsman si Duterte na magbigay ng kanyang kontrasalaysay sa loob ng 10 araw. Ito ay laban sa reklamong isinampa ng Kamara nitong Lunes para sa umuni plunder, technical malversation, falsification, use of falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officers, betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. June 10 nang irekomenda ng House Committee on Good Governance and Public Accountability na sampahan ng reklamo si Duterte at iba pa dahil sa umuni maanumalyang paggamit ng 500 million pesos ng confidential funds ng Office of the Vice President at 112.5 million pesos na confidential funds naman ng Department of Education. Kabilang sa iba pang sinampahan ng reklamo ang Chief of Staff ni Duterte na si Atty. Zuleika Lopez, mga disbursing officer niya sa sina Edward Fajarda at Gina Acosta at Assistant Secretary niya na si Atty. Sunshine Fajarda. Sabit din sa reklamo sina Colonel Raymond Dan Leladchica, Commander ng Vice Presidential Security and Protection Group at Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Ayon sa Ombudsman, kung hindi makakapagsumite ng kanilang counter-affidavit ang mga respondent, ay itinuturing na itong waiver nila at itutuloy na ang preliminary investigation sa reklamo. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang kampo ni VP Sara at ng iba pang mga respondent. Ito ang unang balita. Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.